Kung gusto niyo namang tumira dito sa Adelaide, pwede rin, no? Laid back lang siya. Just go here and then breathe some fresh air. Parang dito ako makakahanap ng mag-aahon sa akin sa kahirapan. Sobrang ganda dito guys. Tingnan niyo yung background. Hi guys! Welcome back to my channel. So it's our third day dito sa Adelaide, Australia. And for today's video, magko-continue tayo na mag-explore dito sa Adelaide. So meron pa akong mga nakasulat sa itinerary. We'll visit some beaches and then punta tayo sa Chinatown and then we'll walk around the city. So yung itsura niya currently. Yan, ganyan lang yung ginigive na energy ni Adelaide, no? Actually, titignan ko pa rin yung schedule ko today kasi meron akong deadline for a brand na Instagram reel. Kailangan kong gumawa ng IG reel. So, kailangan ko rin mag-shoot today. Ewan ko, try natin kung mamamanage natin yung oras today. Pero, mag-breakfast muna tayo. Pupunta lang ako sa Woolies ulit, sa Woolworth. Kasi di ba meron tayong $100 na GC. Hindi ko pa nauubos. So, bili lang tayo ng breakfast doon, kain. Siguro mag-shoot lang ako ng saglit ng mga Instagram. Kahit mamaya ako na-i-edit, kailangan ko lang i-shoot yung video today. Para mamayang gabi before ako matulog, may edit ko na siya. And then after that, pupunta tayo sa Henley Beach. And then mag-explore tayo ulit dito sa Adelaide. Yan, yun lang yung mahirap minsan kapag nagtutravel ka tapos may sasabay yung mga deadlines sa mga brands. Kailangan mo talaga i-adjust yung itinerary mo. But I'm grateful, di ba? Again, grateful ako na nagagawa ko yung mga bagay na to. But sometimes sabay-sabay talaga sila. So, adjust na lang natin. Gawin natin ng paraan. Let's go. Yan na siya. Sa kabilang side. Kahapon doon ako naglakad sa kabilang street. Tapos dito naman tayo maglakad sa street na to. Para nalalakad natin yung different streets nila dito. Ayan na. Para may mga offices dito. Yan lang. Hayahay lang din dito sa Adelaide, no? Oh. Chill life lang din sila. So today is Monday. So siguro yung mga iba na dito nagwo-work sa mga offices. Ganyan. Tapos, ang Woolies and Coles kapag weekdays dito, hanggang 9 PM sila. So actually hanggang 9 PM ngayon. Kahapon nung weekend, hanggang 5 lang sila. So, I'm not sure kung bakit ganun. Para siguro may time pa yung mga empleyado na magpahinga during the weekend. Para may time sila for their family, probably. Marami na rin pala dito mga restaurant sa malapit sa hotel namin, oh. And parang mas lively siya kapag weekday. Baka kasi may maraming mga offices dito, no? So, mas nagbubukas din yung mga shops. ANZ Bank. ANZ. Parang pag pinapronounce nila dito ay ANZ. Mama Chow Asian Kitchen. Nagugustuhan ko talaga yung mga architecture ng Adelaide. Tingnan nyo, no? Parang kahit saang street ka naglakad, ito ibang street naman to guys. Tinatry ko maglakad sa ibang street. Kasi 4 days lang tayo dito, dapat iba-iba yung nilalakaran para ma-explore natin lahat. Parang Adelaide combination siya ng parang mga older buildings na ganito tapos modern. Tapos parang older building, modern, no? Ganun siya. Totoo lang kapag may mga ganito, may mga deadlines ako, minsan hindi ako makapag-focus sa vlog kasi iba kasi kapag mga may ka-work ka na brand, syempre hindi siya pwedeng super raw. Ito kasing vlog ko, diba, super raw siya. Pero syempre kapag may ka-work ka na brands, you have to think, ano kayong sasabihin kong parang kailangan organized. Parang yung thought mo dapat organized. So ngayon pa lang na ako, parang hindi ako makapag-focus. Nag-iisip ako parang paano ko kaya gagawing masaya yung video or paano kaya yung pattern ko, ano kaya yung mga information na sasabihin ko. Unlike kasi pag ganito pag vlog, like wala talagang minsan kami may nagtatanong sa akin, how do you prepare? Wala talaga. Pagkakagising ko, yun na yun. Hindi ko na iniisip ano bang sasabihin ko mamaya or yun na yun, dire-diretso na. Pag nag-ano yung camera, pag nag-open yung camera, diretso na, salita ka na, wala na yung rehearsal. Pero kapag may mga branded contents, syempre hindi pwedeng ganito. Kasi syempre kailangan yung message na gusto mai-deliver ni brand, dapat mai-deliver mo sa video mo, di ba? So ngayon na-stress ako. Na-stress ako. Di ba? I just wanna let you know na yung mga ganitong trabaho, hindi rin naman siya like
sobrang dali lang na wala ka ring stress. Minsan na-stress ka rin. Paano ko kaya ito anuhin? Paano ko kaya ito itatawid? But anyway, laban. Kaya natin to. Let's go. Army, Toots, the classic jewelries. Okay, furlies. Huwag muna ako ng jacket guys kasi 20 degrees ngayon. Paano din yung weather dito sa Australia, sa Adelaide na. Parang kagabi lamig na lamig ako. Ngayon 20 degrees siya. So, parang pag makapal kasi yung jacket ko, pag ganito parang init na init naman ako. Pero ang gusto ko sa Australia, nakaka-fresh, no? Nakaka-fresh dito kasi wala masyadong init. So, yung pores mo parang gumaganon. Parang, hi guys. Ay ganda, ganda dito. Guys, we're back dito sa Rundle Place. Lagi nating dinadaanan to. Kahit pala weekday, maraming tao, oh. Monday kasi ngayon, sabi ko nung weekend, baka weekend lang kaya maraming tao. Even pala weekdays, okay. Monday ngayon and maraming pa rin tao, oh. Dito si Woolies, si Woolworth. Uubusin natin ang ating $100. Ang laki pala ng $100, no? Ngayon ko lang siya na-appreciate. Ang laki pala kasi kahapon 22 lang yung nagastos ko, so may 78 pa ako. Minsan nakaka-stress kung paano ubusin yung pera. Ganito pala yung feeling ng mga mayayaman, no? Parang, oh my god, paano ka ba ubusin tong pera natin? Parang ginawa mo na lahat, ayun niya pa rin maubos. Pero tayo naman, kung ano mga on a budget, ang problema natin, ang mahal. Sa kanila ang problema, how can I make this ubos? Anong English doon? How can I... Alang hirap. How can I make is how can I exhaust fun? How can I exhaust my money? How can I be poor? Ganun na lang. How can I be poor when my $100 is not nauubos? It's not depleting. Ang pangit ko mag-English, tama na. Sabi ko sa inyo, money will not change you, but it will reveal the real you. Noong wala pa ako $100, hindi ako nagbabasket. But now that I have $100, parang I feel the need to get a basket. Kasi parang feeling ko ang dami kong pera. So marami akong mapapabili. What are we gonna buy today? Nutella, hindi ako nakabili ng Nutella kahapon kasi ang nasa itong Woolies kasi meron silang sa taas, meron sa baba. Tapos wala siyang escalator na ito, kailangan mong lumabas. Kailangan mo munang bayaran yung mga binili mo sa taas. Tapos lalabas ka. Tsaka ka lang makakapasok dito sa baba. So kahapon, nung pagkabayad ko, tinamad na ako pumunta dito sa baba. So ngayon, check natin baka nandito yung mga Nutella. Okay, dito na naman tayo sa ating grocery era. Sour cream. Ay, may ganun pala siya. Parang ano lang yan, flavor lang yan ng potato corner or ng Piatos. Dito sa kanila may ganun talaga pala mismo. Australian milk. Sour cream, ganun. Kala ko ang sour cream is parang flavor. Dito pala gatas siya. Australian milk. Okay. Nasaan yung mga Nutella nyo guys? Dito. Ayan, finally. Matutupad na yung pangarap kong makapag-Nutella. Kaso ang laki nito, wala bang maliit? Ayun, maliit. Meron dito 6.7 yung malaki pa. Ay, $1 lang yung difference. So itong liit. Tingnan nyo, 5.62. Tapos ito 6.7. Parang $1 difference. Pero ang laki nung ito na ba tayo? $1. Kaso mabigat sa maleta. FYI guys, ang maleta ko 21 point something kilos na. Ang Cebu Pacific diba 20 kilos lang. Pero sa mga Australian Airlines 23 kilos naman. Kaya ayoko nang magbili ng kung ano-ano. Ay, malulugi tayo pero yung maliit na yung bibilihin ko kasi ang bigat ng isa. So sorry. Ayan guys, marami din silang flavor ng peanut butter dito. Meron mga whipped Beka, merong Beka ba yan? Bega peanut butter. Ang peanut butter mga 2 for 10, so mga 5 ang isa. 4.8, mas mura ng konti. May mga iba pa silang brand ng chocolate. Uno Pitush. Uno Pinote. Fruit salad. What else can we buy here?
Ayan, meron din sila mga ganito, cereal. Siguro kung matagal ka mag-stay sa Australia or living alone, no? Bili ka ng mga ganito, 9 lang. So it will last you mga few weeks or maybe a month kung hindi ka naman ganun ka maano. Doon nga sa friend ko sa Melbourne, si Kylie. Hi Kylie. Di ba nakita natin yung ref niya? Oh my God! First time ko nakakita ng ref na ganun kadami. Parang punong-puno. Yung parang hindi siya magugutom ng 1 month. For example, tinamad siyang lumabas ng bahay for 1 month. Kaya niya mag-survive. Gusto kong achieve yung ganong life. Parang, tinatamad ako lumabas ng 1 month. Magpapahinga muna ako dito sa bahay for a month. Kasi yung supply niya ang dami, no? Kaya yung feeling ng ganong life, parang sobrang financial stable ka na kaya mong hindi magparamdam ng 1 month. For example, na-stress ako, hindi na ako magpaparamdam sa boss ko. Yung hindi ka nag-resign sa trabaho. Hindi ka nag-resign, parang one day na lang pagkagising mo. Parang gusto ko magpahinga ng 1 month. Okay, so nilag out, ay maingay, sorry kuya. So nilag out mo lahat ng social media accounts mo, nilag out mo yung mga work emails mo. Okay, I'm so financially stable. I have stocks for 1 month in my fridge. So bala na kayo sa life nyo. Like I've had enough. I've had enough. Grabe, wag nyo naman gawin guys. Kahit mayaman na kayo, magpaalam naman kayo ng maayos. Wag kayo biglang hindi na kayo nagparamdam sa trabaho, no? Tapos ang dami nyong pending task. Ayoko na. Gusto ko mo hindi, tapos nasa bahay ka lang, kape-kape, tapos manood ka lang ng YouTube ni Marvin Samak. Huy! Nag-promote. Sorry. Sige, ito na. Ito naman yung saging nila na may pula. Ayoko kaya yung ibig sabihin ng pula. Red tip. Uniquely, ecogenic. Look for bright yellow skin. So baka parang ano nga ba 'yun? Naturally grown, walang mga halong chemical. Mini pears, may pears. Pero sabi niya mini pears, no? Pero parang hindi naman tama kasi 5. Ito pear number 1, pear number 2. Walang ka-pear. Parang dapat 6 sila, 'di ba? Freshly green kiwi fruit. Ayan. Pag taga-Australia ka na, ma-identify mo na yung differences ng mga ganyan, no? Kasi sa paningin ko, isa lang naman yan. Puro ham lang siya. Pero pag babasahin mo, honey leg ham shaved, may mga ganun pa sila. Triple smoked, di ba? Smiley frits. Kasi ngayon, sa estado ng buhay ko, ang pagsasabi ko lang, parang nag-crave ako ng ham, no? Kain tayo ng ham or mga beef loaf, mga meatloaf. Pero pag nasa Australia ka na, dapat pala may, oh my gosh, I'm craving for smiley frits, slides, luncheon meat. I'm craving for like some honey leg ham shaved. I'm craving for like beef pastra. May mga ganun-ganun pa palang nalalaman dito. Sa atin, ano lang yung ham, maling. Parang gusto ko ng maling, ganun nga lang ako. Yes, may mga muffins din sila dito. Malalaki yung muffins nila. 4.5 AUD lang dalawa na. So parang almost $1 lang each, no? Parang gusto kong bumili. Nagiging unhealthy ako dito sa Adelaide. Actually sa Sydney medyo pa healthy ako. Sa Canberra slight. Sa Melbourne doon ako medyo hindi naging healthy. Pati dito sa Adelaide, dami ko nang kinakain. Kaso kasi may budget kasi tayo na $100, so bilhin ko na. Mura din ng cake dito sa Woolies, so $6.6 lang, mga 200 plus yung isang ganyang cake na. Yung mga ganito sila, 3.5 each. Mga 120 na. Maliliit lang. Pero sige lang, para mayroon lang tayong vitamin C. Let's get it. How about this? Ito mga mini apples. Oh. Matamis kaya to kasi maliliit eh. Pero pulang-pula yung mga to. Gusto nyo? Sige, bili tayo. 3.5 lang naman. Bukas yung escalator pa second floor. Pero yung pababa, kailangan mong lumabas. Meron silang dito. Sira lang yung escalator nila kaya kahapon yata hindi ako makababa. Bili tayo ng kape, yung Dare caramel macchiato yung binili ko kahapon. Mas hindi ko bet kasi matamis masyado. Mas gusto ko yung medyo may tapang na kape. Ito ulit yung chicken section kahapon. Di ba kahapon may mga roasted chicken dito kasi nawala na. Try kaya natin yung mga fried nila. Masarap kaya to. Try lang natin yung fried nila para matry natin yung fried chicken ng Woolies. Yan. Ano lang naman siya? $4.5 lang. 3 peraso, no? Sige, let's go. Ang nabili natin, like yung coffee. Nag-try naman ako mocha.
chicken, bread, Nutella, fruit, apple, orange. Ang total niya ay, saan na ba yun? 24. Ayun, 24 AUD. Ginamit ko pa rin yung gift certificate. Ang galing, pwede palang tingi-tingi yun. So, di ba $100 yung binigay sa akin? 22 yung nagastos ko kahapon. Ngayon naman 24. So, ilan yun? 40 something. 46. Alam, laki pa ng may $54 pa. Ang hirap din pala ng maraming budget. No? Pero ang saya, hindi siya nauubos. Ba't ganun? Parang pili ko, ang dami ko nang pinamili. Sabi ko nga, every time nag-grocery ako, mga nasa 20-ish lang talaga yung budget ko. $20-ish. Kaya nung binigyan niya ako ng $100, sabi ko, wala, ang laki naman po nito. Pero pag may sobra, bibili na lang ako ng mga pampasalubong like mga chocolate, ganun. Sa Woolies, ipapasalubong ko na lang sa bahay. Thank you so much po. Ito na. Yan. Walking back lang ulit ako sa hostel, guys. Kakain lang tayo doon, tsaka mag-film lang ako ng mga pending ko na mga videos. Saya, pwede ka lang kumain sa mga upuan lang dito, yung mga ganyan, no? Obtuse. Kung gusto niyo namang tumira dito sa Adelaide, pwede rin, no? Laid back lang siya. Although may mga ganito rin naman silang areas na medyo matao, pero dun sa mga residential, parang more on laid back lang siya. And sabi nila mas mura ang housing dito compared sa Melbourne or Sydney, lalo na sa Sydney, mahal kasi doon. So you may want to consider. Marami din ako mga nakikita mga Filipino families dito. Naririnig ko na nagtatagalog sa gilid. So baka marami rin mga Pinoy dito. So if gusto niyo tumira dito, baka hindi rin naman kayo sobrang ma-homesick, no? Kasi meron kayong mga makikilala mga Pinoy. Kung hindi mo kaya, guys, sinanduan kayo ni Kuya. Nagsando lang si Kuya sa winter. Yung iba naka-jacket naman like that, no? Ayun, naka-jacket tong iba, sila Kuya. Pero si Kuya sabi niya, winter who? Sana si Kuya, nawala na yan. Winter who kayo kay Kuya. Yun din talaga yung kagandahan pag nag-grocery kayo dito sa Australia, no? Kasi imagine, 24 lang to, diba? $24. Isang kain lang yun natin pag kumakain tayo, diba? Mga 20 plus yung kain natin sa mga restaurant. Isang meal mo lang yun. Wala pang drinks. Pero dito nakabili na ako ng malaking kape. Tapos yung pancake, ayan, may 6 na pirasong pancakes. Nakabili na ako ng Nutella. Tapos may prutas, may apple, orange. And then may chicken pa pala. May 3 piraso na ako ng fried chicken. So mga ilang meals ko na to. Pwede na tong 3 meals na to. So 3 meals, makakatipid ka talaga kaysa sa 1 meal lang pag i-balance nyo na lang. Kung minsan tinatamad kayo mag-grocery o pagod na kayo mag-grocery, pwede naman sa restaurant. Pero kung may budget naman, may time naman kayo mag-grocery, go. Mas makakatipid talaga. Guys, may mga bar din pala dito. Cutie. Fugazi. Naglalakad-lakad lang ako sa different streets. Pauwi ng hostel. Ibang street naman yung dinadaanan ko. Kasi lahat naman ito makakapunta sa hotel ko. Sabihin nyo na kung gusto nyo mag-apply sa MasterChef class ko, ha. Kasi dito nyo lang ito makikita yung mga skill sets na makakatulong sa pang-araw-araw nyong pamumuhay. So bumili ako nitong pinapangarap kong naiyak ako, magagawa ko na yung pangarap kong pancake na may butas. Ito kasi siya, ganyan siya, pancake pero may butas. So when you apply some Nutella, ba't yung Nutella nila masyadong, tapos pag ipahid mo siya dito, magkikrave kayo niyan. Papasok siya sa mga butas, so mas i-absorb niya yung palaman, ganun. Kaso kasi masyadong thick yung Nutella, parang hindi siya makapenetrate ng maayos sa mga butas. Ang daming chocolate. Ang OA sa chocolate. Sorry. Mga tipid hacks in Australia para hindi ka naman masyadong mamulubi. You will still enjoy your trip here, but without breaking your bank. Ayan, go. Laban na to. Microwave natin. Tapos nakabili din pala ako ng chicken. 3 piraso. Microwaveable na ba to or kailangan ko tanggalin? Kasi karton lang. I'm sorry. Balak. Sige, lagay ko na sa gilid para isa ang microwave. Guys, ready? Oh my god, grabe yung presentation, pang MasterChef level na, no? So ito yung ating yung binili kong pancake, tapos parang
Nag-absorb ba yung Nutella? Ayan! Kita nyo, nag-absorb siya. So, ganyan natin para may presentation. Ayan. Tapos, ito yung chicken. Tapos, oh my God! Finally, matitikman ko na itong pangarap kong Nutella sa may butas-butas na pancake. Plus, my favorite coffee. Nag-try naman ako ng mocha. First time ko to. Not sure kung masasarapan tayo. Let's go. Let's start with the pancake. Ayan! Umuusok kita, diba? Umuusok-usok pa kasi kaka-microwave ko lang. Na-absorb siya ng pancake. Pati sa mga gilid-gilid, umabsorb siya. Ang sarap. DIY crepe. Chicken. Alam mo, mas malalaki pa yung chicken sa grocery kaysa sa mga KFC ganun. At mas mura. Mga kano lang to, di ba mga 3 lang? Cheers. Medyo may konting spicy pero sobrang subtle lang ng pagiging spicy niya. Super juicy din, no? Oh my God, the mantika. Ang juicy. Ang sarap. May anghang pero parang half-hearted yung anghang niya. Parang hindi siya umaabot dito. Parang nasa ano lang, superficial. Chicken plus pancake na butas-butas. Master Chef. Tignan natin yung mocha. Ang mocha nila parang hot, parang chocolate, cold chocolate lang. Masarap din. Kung gusto mo ng chocolatey flavor, ito, mocha. Kung gusto mo ng parang matamis lang siya na latte, macchiato, caramel macchiato yung kahapon. Pero number 1 ko pa rin yung double espresso. Kasi yung double espresso, may tapang ng kape plus chocolate. I-combine mo. Gusto ko yung flavor ng double espresso na may tamis ng chocolate tapos may tapang ng kape. Basta gusto ko, mas gusto ko yun. This is good. Parang chocolate lang yung nalalasahan ko talaga. Parang iced chocolate. Ubusin ko lang to guys. Kain kayo dyan. Isang cheers pa. Cheers. Subo. Namagasing ka sa katotohanan na puro ka na lang dyan overthinking. Okay guys, I'm sorry. Ngayon ko lang kayo nabalikan. Alam nyo ba kung anong oras na? 4:20 na. Naubos yung oras ko sa pag-iisip ng script para sa reels ko, and then nag-film pa ako dyan sa kalsada. Tapos nakadami akong takes kasi pag nagkakamali ako nang sasabihin, ulitin ko na naman. Naubos yung oras ko guys sa pag-research ng mga information para sa reels na yon. But anyway, we are going na to Henley Beach. May maabutan pa kaya tayo, magsa-sunset na. Medyo ngarag ako guys. I'm so sorry for today's video. Itinatry ko pagsabay yung pag-vlog and then yung mga iba kong trabaho. 22 minutes. 41 ang layo. 41 minutes pala itong Henley Beach guys. Sige, mag-bus tayo. Okay, so pupunta tayo sa stop V2. Dito sa guys, sa Adelaide, yung marami silang bus stop like mga letters plus number. For example, A1, A2 ganun. So mag-stop daw tayo sa V2 Curry Street and then mag-stop sa 29A. Okay. Ito. Pakita ko sa inyo. Gola Barn. Saan ba yung V2? Okay, so maglalakad tayo ng 8 minutes papuntang bus stop. Ayan yung bus stop. Okay, V2 dito. Let's go. Sobra sa itsura ko, parang hindi na ako nakapag-ayos guys. Kasi nung pagkatapos ko mag-film, sabi ko, oh my god, wala na akong oras. Diretso na tayo sa Henley Beach. Maglalakad lang tayo papuntang bus stop. Yan. Masarap lang na maglakad dito sa Adelaide guys. Yun yung nagugustuhan ko sa pagiging YouTuber. Kasi walang script. Alam mo yun, parang wala akong iisipin na parang tama ba yung gagawin ko. Parang very raw lang talaga. Pero kapag for example may work ka with other brands, medyo kailangan mo kasing maipalabas yung message na gusto nila, no? So medyo nahihirapan ako sa part na yon, but may mga content creators na sobrang gagaling talaga. Kahit branded contents, ang galing talaga nila. Ako talaga nahihirapan ako kasi sobrang raw lang ako, 'di ba? Super raw ako, unedited. So nahihirapan ako kasi pag mga brands, syempre dapat maganda yung pagkaka-deliver mo and all that. But anyway, let's go. Meron nga ako nakilala sa may Melbourne na Filipino. Tapos parang aspiring YouTuber siya. Sabi niya sa akin, parang Marvin, gawa ka naman ng parang class or parang paano gumawa ng YouTube, or alam mo yun, parang how do you start
kapag mag-film ka na, ano yung mga preparations mo. Sabi ko, what do you mean? Parang paano? Kasi kasi akala nila, meron pala akong parang meron akong parang template na ginagawa everyday. Actually guys, wala talaga. Minsan gigising lang ako, tapos minsan nga wala pa ako sa mood, diba? Tapos parang pag may camera na, okay, game face on na. Ganun lang talaga. Tapos hindi ko iniisip kung ano yung, well, iba-iba yung klase ng YouTuber. Siguro may mga YouTuber na ganun, na parang pinaplan nila yung gagawin nila for the day or yung sasabihin nila for the day. Pero ako wala talagang preparations guys. Kasi parang feeling ko mas maganda kasi kung yung natural lang siyang lumalabas sa akin. Kasi mga jokes ko, diba? Minsan nga walay. Mga jokes ko. Kasi parang at the moment ko lang siya naiisip. Alam mo yan, hindi ko siya parang iniisip na okay, mamaya ito yung sasabihin ko. Wala talaga. Kagaya ngayon, di ba? Kagaya ngayon, nasira yung itinerary ko kasi magkaroon ako ng deadline na hindi ko pa nasasubmit. So wala, sira yung itinerary ko, but even though medyo nasira siya, ilalaban ko pa rin. Kayo. Ayun, sa kakachika ko, lumagpas na ako. Dito na lang tayo. Ayun, ilalaban ko pa rin siya kahit raw. Kasi siguro depende rin sa branding mo. Grateful lang ako kasi yung branding ko ganito talaga. Yung parang pinapakita ko yung mga pagkakamali, yung mga lahat, no? So wala talaga akong preparation. So if you also want to start your YouTube, just start. Yun lang yung sinasabi, just start kasi wala naman eh. Matututunan mo na lang siya along the way, pero if lagi mo lang siyang ginagawa, nasasanay ka na lang eh, no? So ayun yung ano ko sa inyo guys, tip. Wala akong masterclass for YouTube kasi wala naman akong ganun. Wala akong template. Wag naman ako, ngayon pa ako nawawala guys, na kung wala na akong oras lulubog na yung araw, di pa tayo nakapunta sa beach. Actually meron din ako mga content creator friends na for example ganito nasira na yung araw mo, di ba, kasi nasira na yung itinerary mo. Sometimes hindi na nila ipopost na lang. Tapos ako sabi ko, sayang naman yung araw, or sayang naman yung effort mo, kasi depende talaga sa personality. May mga content creators na medyo perfectionist, and I understand kung bakit sila, tama ba itong pinapunta ko? I understand kung bakit sila ganun, kasi may mga ganun talagang tao na parang OC ka sa content mo, ganun, sa itsura mo. Ako wala, tawapak, dead end. It's a dead end over here. Kaya may hotel dito, pwede kaya akong dumiretso doon. Try kung ako makapasok. Oh my gosh, nakapasok ako guys. Sorry, para maka-shortcut na tayo. Ano kaya ito hotel? Hindi ko alam kung anong pinasukan natin guys. Pero kailangan ko lang shortcut doon. Nakapasok doon. So ayun, ganyan. As sinasabi ko, may mga tao na depende sa personality mo. Nagkataon lang talaga ang personality ko sobrang raw. Minsan nga kahit natitignan ko sa camera, sabi ko, parang pangit ko naman dyan sa camera. Pero sa personal, parang cute naman. Pero ilalaban ko pa rin talaga yun. Kanya-kanyang trip sa life. Sana makalabas tayo, B. Ayun, nakalabas. Thank you sa pagpapaano. Wait lang, magpasalamat lang ako sa building na to. Elder Smith Goldsboro Mort Limited. Ayan siya. Thank you po at nyo ako. Pinatawid. Kailangan natin makatawid dun sa kabila. Ayun yung bus stop to. So yun guys, sabi niya diba X30 yung name ng bus, tas sa V2 yung ayan V2. So yung X30 na bus, ito X30 West Lakes, 4 minutes yan, dadating siya in 4 minutes guys. Tignan mo yung mga suot nila, jacket na as a local. Mahilig talaga ako sa malamig guys. Kahit malamig na, parang feeling ko kaya dito na yung bus, X30. Kaya ko yung t-shirt. But here's the bus. Let's go. Bus X30. As a local tayo, makikiano tayo sa kanila. Ang daming sasakay dito sa X30 Guys, ang bait ng mga bus driver dito sa Australia. Hindi na naman gumana, BDO lagi yung ginagamit ko. Hindi gumana yung BDO ko na naman. Ang gulo, minsan gumagana, minsan hindi na. Tapos sabi ko, sabi ng driver, tinatry ko kasi ng maraming times, tapos nandidecline. Sabi ng driver, if hindi daw gagana, it's okay, wag na lang daw ako magbayad. Sabi ko, hindi na kaya. Tapos trinay ko ulit ng GCash. GCash naman yung gumana ngayon. So I think I recommend magdala lang kayo ng extra card talaga na backup. Kasi for some reason, minsan hindi siya gumagana. Pero
Sa buong Australia ko naman, yung BDO ko gumagana just today, hindi siya gumagana today. So yung GCash ko naman, dati hindi gumagana. Ngayon naman, ang weird. Pero sobrang bait lang talaga nila na kapag hindi gumagana yung card mo, imbis na paalisin ka nila sa bus, sasabihin lang nila, it's okay. No? Kung hindi talaga gagana, it's okay. Ba't ganun? Basta parang nag-try ka lang na meron ka talagang card. Ang bait lang nila, no? Galing. Guys, nakarating na sa Henley Beach. Actually, marami ako nakasabay. Parang sa Adelaide, sa city center sila nag-work. Tapos pauwi sila ng bahay. Parang maraming mga residential area dito sa Henley Beach area, no? So, ito na yung beach, guys. Ay, hangin. Sakto. Parang, ay, hindi na natin naabutin yung sunset. Sayang. Oh my God, ang cute dito. Hala, hindi natin naabutin yung sunset. Wala na, lumubog na yata. Pero ang ganda, guys, oh. Grabe. Tapos yung mga bahay nila dito, oh. Oh, sa ganda. Guys, tignan nyo yung mga bahay nila dito sa may Henley Beach. Diyos ko, Lord. Parang ang yayaman ng mga tao dito, no? Mga mansion. Tapos pagkakagising mo sa bahay nyo, lalabas ka lang dito. Tapos, oh, Chicana. Beach na agad. Ang ganda, guys, wait lang. Parang gusto ko mag-manifest ng ganitong bahay. Lord, in your perfect time. Ang ganda ng mansion. Ayoko lang masyadong, yung itsura ko masyadong amazed na amazed. Siyempre nakakasalubong tayo ng mga tao. Parang makaisipin nila masyadong. Ang ganda, guys. Tignan nyo dali, i-manifest nyo rin. Lord, we manifest na magkakaroon kaming ng lahat ng mga ganitong bahay. Like glass houses. My gosh, ang gaganda ng bahay nila. Tapos maglalakad ka lang dito kasama yung aso mo. Walang masama mag-manifest. Okay, sabay-sabay tayo, guys. In 5, 4, 3, 2, 1. Lord, we manifest this house. Magkakaroon din kami ng mga ganitong klaseng mga mansion. Let's go. Laban. Oo, guys, kapag may mga gusto kayo sa buhay, i-manifest niyo. Ako naniniwala ako sa power of manifestation. Aside sa prayer and hard work, manifestation. Kasi kung ano yung laging iniisip mo, what you think you become, no? Kung lagi mong iniisip na, ay, wala na akong pag-asa sa life, ito na lang ako, lagi na lang problema yung dumadating. Pero kapag yung utak mo parang, someday, I'll be walking from, hirap pag English, I'll be walking inside this mansion. And then I will go out in the daytime and then just go here and then breathe some fresh air. Life is good. And my house is so good as well. Ang ganda talaga ng mga bahay nila dito. Parang siguro para makapagtayo ka ng bahay sa Henley Beach, meron silang association. Dapat ganito kakayaman. Kasi ang gaganda ng mga bahay. Parang bawal pangit dito na bahay, no? Tignan nyo, guys, no? Ang ganda ng mga bahay, girl. Lord, kung walang bahay, kahit ganyan na lang. Char. Sige, I can wait naman, Lord. I can wait. Malay mo, ibigay pala yung magandang bahay plus magandang lalaki. Magandang bahay plus magandang lalaki. Oh my God, perfect. Ang ganda. Alam mo, parang perfect time lang na sunset. Diba kanina may mga hindi magandang pangyayari sa araw ko. And I think it really has to happen, no? Kailangan talaga siya mangyari para sunset ako makapunta dito. Kasi late ako nakapunta, pero ang ganda pala niya. Hindi mainit, maganda ng bahay. Meron ka pang mga upo-upo ka dito. Yan. Mag-grocery ka sa Woolies or sa Coles. Tapos kakain ka ng saging dito. Tapos ang background is yung mansion mo. Sabay mas maganda yung mansion mo doon. Oh my God. Diyos ko, yung mga nagja-jogging dito. Grabe yung mga katawan ng nagja-jogging. Alam nyo, parang gusto kong tumambay dito sa Henley Beach. Kasi ang yayaman ng mga tao, ang ganda ng mga katawan. Oh my God, parang dito ako makakahanap ng mag-aahon sa akin sa kahirapan. Imagine magkaroon ako ng jowa tapos may-ari ng isang mansion. Secured na yung future ko. My God, yung vlog ko parang ganda-gandahan na lang, parang okay guys, this is my mansion and just a typical day here in our resort.
My husband is at work because he needs to provide for our family. But me, my anong English ng ambag? My contribution only is my ganda lang. Ganda lang yung ambag ko. Tapos yung asawa ko magtatrabaho lang. Tapos ako parang dito lang mag-walking ng mga dogs, ganun. Ganun lang gusto ko sa life. Ayan o. Ganda. Alam, may aso. Tingnan niyo aso. Ang cute ng aso, naglalaro siya. Wala, ang cute pala dito sa Henley Beach. Buti nilang tinuloy ko to kahit medyo late na. Sorry, it's okay. No, don't say sorry. Just say you like me because oh my god, ang saya ng Henley Beach. The highlight for today's video is kanina medyo na-stress na ako sa trabaho, pero Henley Beach changed the mood. And you know, with some people who will say sorry to me, and maybe today he said sorry and then tomorrow he will say I love you. Oh my god. Ang ganda dito guys. Oh, parang lalakaran mo kapag ikakasal ka na. Pag ikakasal na kami nung naka-shirtless kanina or yung nag-sorry sa akin, depende kung sino mauna sa kanila kasi syempre medyo hindi man tayo. So una-unahan lang talaga kung sino yung gusto mauna, siya yung papakasalan ko. Tapos ano na kami dito, like lalakad tayo ng ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay taga, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ay, hindi ka bakal. Sayang, akala ko bakal to. Tapos gaganon ko sana, tapos wala, nasira yung moment. Sobrang ganda dito guys, din yung background. Thumbnail, nag-asawa ko ng taga Henley Beach. Yun yung title ng video na to. Ikinasal ako sa mayamang nagja-jogging sa Henley Beach. Sobrang ganda ng Henley Beach. Sobrang ang ganda ng vibe. My god. Ang ganda. Tsaka feeling ko I recommend punta kayo ng ganitong oras pa sunset. Perfect. Actually perfect lang yung dating natin, no? Kasi nag-orange yung nag-orange siya. Di ko alam kung nabibigay ng justice ng camera ko, pero medyo ma-pink siya na orange. Tapos ayan oh. My god, ang perfect dito na spot. No, perfect pang picture. So, ang sarap lang maglakad. Ayan, kung mag-Adelaide kayo, highly recommended Henley Beach during the sunset. Punta kayo dito. Tapos may inspire kayo sa mga mansion sa harap ng beach. Daming mansion. So yun guys, yan yung beach front ng Henley Beach. Ito yan oh. Gaganda ng mga bahay nila dyan. Diyos ko Lord. Hanggang doon. Pili na lang kayo. Manifesting. Magkakaroon din tayo ng mga ganyan soon. Ang ganda rin ng Adelaide, no? Livable city, laid back. Parang perfect sa mga pamilya. Pang pamilya, kung gusto nyo mag-settle din dito. Meron silang mga beach. Yung structure nila, yung building, ang architecture, medyo combination siya ng modern and yung mga luma. Meron din silang mga busy areas doon sa may Rundle Mall kung gusto mo ng busy. Pero most of the areas quiet lang din, laid back. Ay, sarap lang din maglakad-lakad dito sa Henley Beach, no? Maganda rin yung Adelaide. Hindi siya pinupuntahan ng mga tao, ng mga turista, pero you just give it a try. Come visit Adelaide also guys. May mga ganito rin pala sila dito. Ayun guys, grabe yung mga bahay nila. Sunod-sunod na yan, no? Sunod-sunod na yung mga bahay na yun na parang mga mansion. Parang bawal mahirap dito. Dito mo makakanta yung mga pinanganak kang mahirap, patuloy na nangangarap at magtiyaga, balang araw mapapasakin ka. Ito ginagawa niya pa lang, parang kinoconstruct na. Ganda rin, ano? Gandara, patagat at magtiyaga, balang araw mapapasakin ka, pinanganak kang mahirap, patuloy na hello. Narinig niya talaga yung ano ko, singing skills, like pang The Voice. Pinanganak kang mahirap, patuloy. Bigla ko naalala yung napanood ko na video from my friend, si Anson from Hong Kong. Meron siyang pinost na video na parang life is really unfair. Some people are born rich, some people are born poor. It's not really fair.
But you have to fight for it. Kasi for example, yung ibang mga may-ari nito na mga mansion, maybe some of them are really rich na from the beginning, but for sure, yung iba sa kanila really started from the bottom to the top, no? My gosh, nag-distract ako, but nasan ako? But you really have to fight for it. Hindi pwedeng, ganito lang ako pinanganak so magsisettle na ako dito. You have to fight. Life is unfair, but you have to fight for it. Kung may mga pangarap ka, don't limit yourself, di ba? Don't limit yourself. You deserve the best. Pero you have to work hard for it. You have to pray for it, of course. You have to manifest for it. Maybe next time, meron din tayong ganyan. Laban lang. Yun guys, ginabi na tayo dito sa Henley Beach. Ang susunod natin pupuntahan is Chinatown. Babalik na tayo sa city center. Magbabus lang ako. Nag-research na naman ako ng aking bus na sasakyan. Medyo dalawang transfer. Pero update ko na lang kayo pag nakarating na tayo sa Chinatown. Ang ganda ng lighting dito na parang akala mo fresh. Okay guys, we're back na here sa city. Siguro we should share lang ako guys. Dito pala sa Adelaide, unlike sa Sydney and sa Melbourne, diba? Sa Sydney and Melbourne, you have to tap on and off pag nagbabus ka or nagtitrain. Sa Adelaide, tap on lang. Isang beses ka lang magtatap. So sabi ko, bakit ganun? Parang every time sumasakay ako, isang beses lang. Sabi ko, paano nila malalaman kung saan ako bababa, kung magkano yung pamasahe ko? Yung pala, dito sa Adelaide, meron silang fixed fare system. So, kahit 1 kilometer ka lang or 20 kilometers, basta pagkasakay mo sa bus, fixed yung fare. So, kahit ang layo ng pinuntahan ko kanina, di ba, yung sa Henley Beach, fixed yung fare niya. Siniresearch ko parang 2.5 yata. 2.5 AUD. Or, I'm not really sure, yun yung na-research ko sa Google. 2.5 AUD, so mga 90 pesos. So either malapit ka lang or malayo, fixed yung fare. So I think kung malapit ka lang, maglakad ka na lang kasi baka malugi ka, no? Tapos kung malayo ka, yun yung masarap mag-bus kasi fixed yung fee, like sobrang mura lang kahit saan ka magpunta, no? So ganun siya sa Adelaide, wala siyang top off, top on lang. And guys, ito ulit yung Central Market, itong Federal Hall, no? Yung pinuntahan natin yung first day. Ang Chinatown pala is nandun lang, oh. So, konting lakad lang. Magkatabi na pala yun. So, pwede nyong isahin na lang Central Market or Chinatown. Pero kasi ang Central Market hanggang alas 3 lang yan. Nagsasara na sila. Tapos, pwedeng lipat kayo sa Chinatown. Pero ngayon ko siya pupuntahan ng Chinatown sa gabing ito. Our last night in Adelaide. Guys, welcome to Adelaide, Chinatown. Kaso parang sarado na. Oh my God. Sarado na. Ayun, meron pa namang open dito guys. Dumpling linking. Anong oras pa lang ba? Ang aga naman magsara. 7 na pala. 7:14 guys. Kung sa Asia, pag 7, grabe pang tao sa Chinatown. No, kasi masarap mag Chinatown pag gabi dito sa Australia pala. Siguro pag weekend, mas matao dito. Weekday na kasi ngayon guys. Although may mga konti pa namang bukas. Yeah. Pero parang tahimik na, no? Ayan na siya. Milk flower. Chill lang yung China. Feeling ko mas masaya pag weekend, no? Dapat weekend tayo nagpunta dito. And coco, gongcha, the usual Asian milk tea. Tocho. Saan tayo kakain dito? Yan, may mga restaurant din naman sila na ganyan. Tea chow. Chow fan. Hong Kong grocery, ano, may grocery sila dito. Ayaw magpabasa, pero Hong Kong grocery nakasulat dyan. Hong Kong grocery. So kung na-miss nila mag-grocery na parang Asian, street hotpot, ayan, may mga hotpot din dito. Pero medyo quiet siya kapag mga ganitong oras na. On a Monday. Monday rin kasi ngayon, no? So medyo patay na araw. Yan, may mga restaurant. Ganun lang yung Chinatown nila, parang more on friends bonding, family bonding na. Hindi siya yung mas street food area. Yung sanay kasi ako sa Chinatown sa Asia, no? Pag Chinatown dun parang, daming tinda dyan sa gilid, no? Dito, chill lang. Ganun. Mga restaurant din. Parang sa Melbourne, no? Sa Melbourne, ano din yung Chinatown nila, parang ganyan. Mga restaurant din yung peg. Ayan. Tahimik lang din siya. Ayan, no? May mga Asian cuisine. Beef rib, noodle soup, banh mi, parang Vietnamese na yon. Ayan. Chili chef. Ganyan lang yung atake niya, no? Another pang introvert na lugar.
Pero hindi naman kasi makikipag-socialize ka naman with your friends. So kung maglalakad ka dito, ganyan lang siya. Hayahay lang. And guys, dito lang tayo sa Chinatown kumain. May mga ganun sila, mga Chinese food. Malamang Chinatown eh. Mga noodles, ganun, fried rice. Tara, dito na tayo. Kahit sa labas na lang siguro tayo. Ayan. Guys, medyo affordable yung mga meals nila dito. 15 lang, 15.8 yung mga spicy chicken with rice, chicken curry with rice, vegetable, dumplings, ganun. So guys, ang nabili ko is 15.8. So mga 587. Mura na to, no? 587 na meals sa Australia. Tsaka mura na to kung taga-Australia ka. Mura na to guys. Kasi mga nakakausap ko, kapag bago ka lang dito, parang minimum wage nila is 20 to 25 per hour. Sabihin mo 25 ang per hour mo, 25 AUD per hour. So 920 yun. 920 pesos per hour. Sige, dumating yung pagkain natin pero i-explain ko lang sa inyo. Sabihin mo 25 per hour, so 920 pesos ang sahod mo dito. Yung magsisimula ka pa lang. So sa isang araw may 8 hours. 25 times 8. So 200 AUD or 7,400 per day. So 1 month, sabihin mo 22 working days times 22. So 163,000 pesos ang iyong sahod per month kapag magsisimula ka pa lang dito. Pero may mga kilala ko like 40 na sila per hour. So kung 40 per hour times 8 hours, 320 AUD or 11, tama ba? 11,000 PHP per day times 22 working days. Ay mali, wait lang. Yung iba nasa mga 40 times 8, okay, 320 times 22 days. Oo nga, 260,000 pesos per month yung sahod ng iba. For sure, yung iba nag-abot pa ng mga 300,000, ganun. So ito, mura na to sa kanila. Siyempre sa atin, mahal ang 500. Kung kakain ka sa Pilipinas, sa one bill mo, 500. Good luck sa sahod mo. Pero dito, sobrang mura na to sa kanila. Ito na pala guys, ang ating beef with chicken. Ang dami ng beef. Dito talaga sa Australia guys, pag umorder ka, mahal siya pero busog na busog ka talaga sa serving. Sobrang dami. Ang dami nila mag-serve ng ulam. So, 500 pesos meal. Mahal sa Pilipinas. Pero pag nandito ka na, pag kayo dito na kayo nagtatrabaho, di ba gusto nyo? Mura na to sa inyo. Makakatipid na talaga kayo dito. So, mga ganun siguro. Pag nagsisimula ka pa lang dito, mga 160,000 pesos per month. Pero pag tumatagal ka na, mga 200 plus thousand hanggang 300,000. Kung as in mataas na yung position mo, baka abot ka na ng mga 400,000, 500,000 per month. So, sana all. Sana all na tayo. Wait lang, medyo mainit. Harap. Beef na parang may special sauce. May konting anghang. Tsaka medyo malamig yung panahon. So, ang sarap ng medyo mainit na pagkain. Again, may mga ganitong option naman pag magta-travel kayo sa Australia or kahit saan naman. Mahal mag-travel pero marami naman mga cheaper options kung hindi lang kayo sobrang arte. Hindi naman kailangan gumastos ng sobrang laki para mag-enjoy sa life. Because sometimes, kaya rin ako nag-hostel minsan kasi yung mga mura, yung mga ganun, minsan yun yung mga memorable no? Yung mga mas murang ginagastos mo, mas memorable kaysa sa mga mahal minsan. Because sometimes, the little things are actually big, no? Ano lang natin, na-overlook. Para mas makita nyo, ganyan siya kalaki, no? Ang dami ng beef, sa yung rice, so, malaking serving talaga siya, ito yung kamay ko. And guys, I think that's it for our Adelaide series. Saglit lang din naman kasi ako dito, like, 4 days and 3 nights, no? So, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Adelaide. I hope na bigyan nyo rin siya ng chance, no? Marami pa kasi akong gagawin, guys. Actually, maglalaba pa ako kasi ang dami kong labahan from Melbourne. Hindi pa ako naglalaba. So, kailangan ko maglaba kasi wala na akong damit. Maglalaba ako, tapos mag-i-impake pa ako. Kailangan ko na mag-impake kasi mamaya nakakahiya mag-impake pag late night. Kasi nasa hostel ako. So, mag-impake pa ako. Kasi tomorrow, we are going to another city here in Australia. So, kailangan ko na mag-impake and then mag-i-edit pa ako ng reels. So, yun lang naman daw guys. Maraming salamat sa pagsama ulit sa akin dito sa Adelaide. One last look, Adelaide. Umuulan pa. I'll see you again on the next one. Bye-bye!